Ay, magandang gabi po. Ang pag-usapan po natin sa ngayon yung demolition ulit doon sa May Haligi sa Tondo, Manila. Binlag ko po kanina na sinasuggest ko sa bagong magiging mayor at maging vice mayor at mga konsehalis na magpasas po sila ng ordinansa o di kaya sinasuggest ko rin ngayon sa kanila ni Hani Lacuna na bago sila lumabas sa pagka-mayor at mga kasamahan niyang vice mayor na si Yul Servo na magpasa po sila ng batas na kung saan ay batas ng ng Manila City na kung tatawagin may ordinansa na kung saan ang gusto po kung po mangyari sana ay magpalabas sila ng ordinansa na sa pilitang kukunin yung lupa na kung saan mangyari sana ang demolition kanina. Pero ang nangyari, kinausap lamang ni Vice Mayor Yul Servo yung sheriff, nakiusap siya. At successful naman si Yul Servo. At naayos, no? Pero ang problema lang, baka bukas babalik na naman ang pag-implement ng tinatawag na na demolition. Dahil dito sa demolition na yun, ay pwede na magiging emergency yun at isi-certify ng mayor na si Mayor Hani Lacuna na magpasa kaagad kahit sa isang reading na lamang ang kahit resolution lang muna na i-express nilang intention ng city na kukunin ang lupa para babayaran ng city government ng Manila at ibigay patayuan ng tondo o condominium o another condominium project ni Isko para doon ilagay ang mga tao. Pwede ba 'yun? Yan ang dapat solusyon. Ang pinaka problema po dito ay gagawin ba kaya? Kaya matindi pong panawagan ko. Pero sa kabila ng lahat po, nagugunita ko, naalaala ko na ang pagkakaiba ng solusyon kung si Sara, ano kaya kung si Sara Duterte ang presidente ng Pilipinas? Anong maging solusyon niya sa sa mga demolition na ito? Kasi kung si Digong naman, itanongin mo noong araw na tinanong siya, ay mukhang pabor pa siya sa ginawa ni Sara Duterte. Noon, natandaan niyo ba sinuntok ang sheriff? So, yan ba magiging pamahalaan ni Sara Duterte kung siya manalo? At to the extent, sabi ni Digong Duterte nung in-interview siya noon 13 years ago, na may vice mayor pa lamang siya. Sabi niya, handa naman niya ng anak ko na matanggal pagka-mayor, handa matanggalan ng lisensya bilang abogado. Basta gagawin niya kumpara sa mga tao kasi ang problema daw talaga sa kahirapan dito sa Pilipinas ay yun ang nagiging mitsa kung bakit mayroon tayong sariling feudalismo. Sa feudalismo, tama naman si Digong kahit sino tanongin mo na sabihin matanggal lamang feudalismo na problema kung ang mga Pilipino ay aangat ang buhay sa pang-ekonomiya. Kasi habang hirap ang mga Pilipino, lagi lang sila nakokontrol sa mga botohan kasi bigayan ng pera, hindi talaga kahit anong talino kung mahirap ay laging nasa poder o nasa kuko ng mga agila ng mga korap. So marami ding abogado nagpapagamit kasi gusto nila kumita. Maraming mga doktor nagpapagamit kasi gusto nila kumita. Maraming mga engineer nagpapagamit, papagamit sa mga corruption sa public works kasi kailangan lang mabuhay. Yan po ang dulot ng tinatawag na feudalismo natin sa sariling bayan ngayon. So, anyway, whatever happens is at least may nakikita tayo na equalization forces na kung saan kahit paano mapapantayan. So, ipalabas ko muna yung nangyari kanina sa May Haligi, sa Tondo. At ang nangyari doon ay mabuti na lang at sabi ko umulan ng kunti at tumigil ang mga demolition. Naalala ko yung ulan tuloy, yung nagpapanalo sa akin ang pinakamalaking panalo ko sa aking kaso bilang abogado ay yung kaso ko sa Butuan City. Na kung saan katulong ko ang Diyos. Inulanan ng Diyos kasi hindi ko kayang pigilin ng sheriff. Ang Diyos ang aking kakampi at nagbigay ng ulan.
Naikwento ko na to, mamaya ikikwento ko ulit. Pero sa ngayon, panoorin muna natin ang nangyari sa ng demolition kanina. At natatakot ako baka bukas itutuloy na ito. So ito po siya. Yan pong demolition kanina. Sa may haligi yan. 2 barangay ang sakop niyan. Na kung saan, ang mga barangay dyan ay magkakaroon pa sana ng fiesta celebration sa Tondo. Hindi nila magagawa sapagkat i-demolish sila. Ang nagdepensa sa kanila, nakikita mo yung green na gate, yun nagdedepensa sa kanila na hindi kayang pasukin ng mga pulis at saka mga demolition men. So, may nagtatanong sa akin, bakit hindi gamitan ng bulldozer? At for all you know, ayon po sa batas natin sa Republic Act 7279, bawal na bawal po sa mga demolition gumamit ng bulldozer. Bawal na bawal po. Kaya kung gagamit yan, pwede sila makulong sa ilalim ng pagkukulong ng batas na Section 20 sa Republic Act 7279. So, yan, nakikita natin yung sitwasyon na yan. Ano kaya ang maging solusyon niya yan? Total, umaasa na rin tayo sa mga politiko. Mag-usap tayo kung sinong politiko ang pipiliin ninyo. Ngayon, ito bang demolition na ito, kung mas marami ang tao na nagdadanas sa kahirapan, malamang po panay-panay ang demolition. So, yan po ang mangyayari dyan. So, ladies and gentlemen, may tanong nga lang ako sa inyo. Naalala mo yung si Digong Duterte na maraming pinatay na sa war on drugs? Dahil sa kanyang pamumuno, maraming namatay. Hindi ko ayoko sabihin na maraming pinatay, maraming namatay. Siyempre, wala rin akong ebidensya na nakita ko siya na isa siya sa pumatay. Alam mo ba kung bakit? Sa panahon ni Digong Duterte po, na presidente siya, walang demolition na nangyari. Sapagkat po, yan ang tanging bigay niya lang balik sa mga mahihirap na no relocation, no demolition. Yan po ang patakaran niya. Kaya sa natapos ang kanyang presidency na umalis na siya, ay wala pong nangyaring demolition. Maliban na lamang kung may relokasyon. So, ngayon, ang pangyayaring ito ay magbabalik sa alaala natin yung ginawa naman ni Sara Duterte nung siya ay mayor at ang kanyang tatay ay vice mayor. Sa Davao City, nung sinuntok niyang sheriff na ayaw magbigay sa kanya, humingi si Sara Duterte ng 2 oras na palugit para maayos. Hindi pinayagan ng sheriff at gusto na kagad babanatan kaya sinuntok ni Sara Duterte. So ngayon nakikita na po natin ang litrato na magiging halimbawa kung si Sara Duterte mananalo, titigil ang lahat po na demolition. Yan po nakikita ko na mangyayari. Pero dapat tumbasan din yan na pagkaigihan na dapat sundin kagaya ng style ni Isko Moreno na magpatayo ng mga condominium kagaya dyan kung saang lugar at persahan gamitin ang power of eminent domain at i-expropriate yung lupa na yung kung saan sa may haligi ay ayaw ibenta, inaalok na ng City Hall, ayaw ibenta ng may-ari ng pribado na kumpanya o korporasyon na may-ari kuno ng lupa. Kung ayaw ibenta at kung talagang genuine ang grupo nila Yul Serbo, bago sila lumabas sa June 30 sa kanilang opisina, bukas na bukas ay mag-emergency session sila at kahit magpasalang muna ng resolution at ihain sa korte na patigilin muna ang demolition sapagkat kukunin na ng city government ang lupa at patayuan ng mid-rise condominium. Pwede nilang gagawin yun. Bago man lamang kayo lumabas sa inyong pwesto, Mayor Hani Lacuna at Vice Mayor Yul Serbo, magbigay kayo ng isang napakagandang alaala para sa mga Manileño. Kasi sigurado ako, aaprubahan din yan, ipagpatuloy din yan ni Isko. Kasi iyan naman ang gusto ni Isko na mabigyan ng tahanan ang bawat mahihirap sa Maynila. Nakita naman natin na ipatayo yung condominium, yung binondominium, natayo.
another condominium yan. Ipagpatuloy ni Isko ang inumpisahan ni Hani Lacuna. Di ba? Di ba maganda tignan yung pag-join forces ng dalawang administrasyon? So ito, tingnan natin ngayon, maalala natin yung ginawa naman ni Sara Duterte noong araw. Ito, maalala natin. Ang katwiran dito ni Digong Duterte kung bakit pinapanigan niya ang kanyang anak, kung bakit sinuntok niya yung sheriff, ay sabi niya, yung sheriff naman kasi, kinausap siya ni Inday, Sara, kung pwede mabigyan siya ng 2 oras na palugit para man lamang na mapag-usapan kung paano solusyon. Baka naman pwede mapag-usapan. Hindi daw nagbigay ng pamatigas at pinapatuloy didemolis. Kaya ang tuloy na nasuntok ni Sara, hindi siya makapagtimpi. So si Sara naman daw ay handang matanggal sa pagka-mayor. Handang matanggalan ng lisensya pagka-abogada kung iyan naman ang nararapat na parusa sa kanya sa pagsasagawa niya ng ganon para sa mga tao. So ito po, pakinggan natin, tingnan natin, sulyapan natin ulit kung ano ang nangyari noon sa panahon ng si Sara ay nanuntok ng sheriff. They repeatedly punched the sheriff of the Davao Regional Trial Court, Abe Andres, during the demolition. Duterte had asked for a 2-hour extension of the deadline to demolish shanties, but demolition teams pushed through with their operation. This then led to a scuffle between the residents and demolition teams, prompting a fuming Mayor Duterte to attack the sheriff. Kontrolado man unta ma'am, niya na may order ang sheriff nga i-continue. Sa sheriff. Kita proteksyon na lang namong. Sir. Ayan, palakpakan ang mga maralita. Over 200 houses were set to be demolished in the area based on a court order issued on June 23rd. We'll bring you more details as they become available. So, yan po ang nangyari noon. Ngayon, ang tanong ko, payag ba kayo na magiging mayor, maging presidente yan? At sigurado ko, gagawin niya. Nasa inyo yan. Ngayon, handa naman daw siya matanggal pagka-mayor noong panahon na yun. At handa siya matanggalan ng lisensya. At ako ngayon ay nagtataka. Bakit hindi man lang sinama sa impeachment na reklamo itong pagsuntok niya sa sheriff? Bakit? Nakalimutan lang ba? Biro mo, sinuntok mong sheriff, unang-una contemptuous yan. Pwedeng maparusahan ng Supreme Court si Sara, pero nagtataka ko bakit hanggang ngayon walang desisyon ang Supreme Court na alam ko naman na nagsampa ng kaso yung sheriff. Bakit? Palakihan lang pala ito. Yung aking motion for reconsideration sa Supreme Court, hindi ba lang na-desisyonan? Yung motion ko na ibalik yung aking lisensya kasi hindi naman po yung panahon na ako ay pinarusahan ninyo ay gamit yung dating batas, yung Code of Professional Responsibility, na kung saan ay walang nakalagay doon kung gaano kabigat ang ipaparusa sa akin. Sa lahat ng abogado na nagkasala, walang nakalagay po sa batas kung maggaano kabigat. Umaasa na lang Supreme Court sa kung ano maisip nila. Akalain mo sa kaso ko, ang nirekomenda lamang ng IBP, Board of Governors, ay parusahan lamang ako ng reprimand, tatapikin lang sa balikat. Pero tinaas sa disbarment, yung the supreme penalty of disbarment. Tapos, ang nangyari, ang dahilan ay dahil previously mayroon akong kasong isa na kung saan nasuspindi ako 1 year sa paglabag ko sa secrecy code, secrecy law o confidentiality ng family court case. Sa pag-alab ng aking damdamin noon sa isa kong kliyente ng OFW sa sobrang awa ko at
tinitira pa siya ng isang lalaki na nagpakasal sa kanya kahit na may asawa na yung lalaki. OFW din ang lalaki. Nanggalaiti ako sa galit na ininsulto, binuntis mo na nga yung babae, niloko mo, pinakasalan mo pa, tapos magsampa ka pa ng annulment laban sa babae at pinapalabas mo na kaya ka ng pakasal dahil pinikot ka. Yun po dahil nahulog ang damdamin ko ron at pinarusahan ako ng Supreme Court sapagkat nilabag ko ang tinatawag na confidential rule sa Family Courts Act. Pero ladies and gentlemen, sana naman hiningi ko sa Supreme Court, bigyan naman ninyo ng parang credit. Akalain mo nang inakusahan ako. Inamin ko naman lahat. Sinabi kong totoo yan. At sinabi ko ito'y dahil sa pag-awa ko sa kliyente ko na OFW na taga Cavite. Walang binigay na premium o mitigating circumstance ang Supreme Court. Kaya ang aral dito makukuha kayo ng mga kapwa ko abogado noon na kung may kaso sa inyo, magsinungaling na po kayo sa inyong depensa. Kasi wala po kayo makukuha hindi po kayo makakakuha ng tinatawag na kagandahan kung umamin ka. Ako umamin ako na tinulungan ko, kaya pinoblis ko sa Facebook ang annulment na kaso na sinampa ng lalaki. Pero siguro kakampi ko ng Diyos. Bakit? Matapos ako sinuspende ay na heart attack yung taong kumaso sa akin. Yun ang taong nagpakasal sa babae OFW na pangalawang asawa. Na heart attack siya nung isinilbi sa kanya yung decision ng korte sa hiwalay na kaso na sinampa ko na violence against women and children law. Nung sinampa sa kanya, sa harap ng sheriff, na-stroke siya. Inatake. Andun, sinugod sa ospital, patay. Hindi ko alam kung mayroon akong magic kasi may kalaban din akong judge na tinira din ako, nagsagutan kami sa pagdepensa ko sa kliyente ko, nagsagutan kami sa korte niya. At nagkasuhan kami, kinasuhan ko siya, kinasuhan niya rin ako. Ang nangyari, ladies and gentlemen, hindi ko alam kung may ganun ako. Namatay din. Ayaw kong sabihin na pinatay ng Diyos. May isa pang judge sa Cavite na nagpalitan kami ng salita. Dahil doon sa mga kliyente ko na naawa ako sa mga mahirap na gusto naman palayasin ng mayayamang mga developer. Ano nangyari? Kinasuhan ko siya, kinasuhan niya ako. Ano nangyari? Namatay yung judge. Hindi nga siya natanggal hindi nga ako nanalo sa kaso kasi hindi pa tapos. Namatay siya. Marami na po ang kumakalaban sa akin, namatay din po. Sinasabi ko lang yan. Pero ito, ang perfect na topic dito is, kailan ba desisyon ng kaso na disbarment laban kay Sara Duterte? Supreme Court, ilabas nyo na. Parusahan nyo na si Sara Duterte, tanggalan nyo ng lisensya. Kasi sinuntok niya yung sheriff. Handa naman siya Handa naman siya kung tatanggalan man siya lisensya. Bakit hindi nyo sinama sa impeachment yan? Ha? Jerbil Luistro? Romeo Acop? Si Art Flores? Bakit hindi nyo sinama sa impeachment yung kaso ngayon sa pagsuntok sa sheriff? Bahala kayo, managot yan kung ano. Malamang mananalo pa ito si Sara kasi popular siya sa mga mahihirap. Yan po ang rason kung bakit sa totoo lang nagtataka ako. Despite the fact na libo-libo ang namatay nung panahon ng presidente si Digong Duterte, ay marami pa rin ang nagmamahal sa kanya. Hindi ko alam. Anong phenomenon yan? Pakisagot nyo. Pwede nyo ilagay dyan kung anong inyo sa tingin ninyo. O magbasa muna ako ng mga comments. Si Argo, Gototo, good eve. Tapos si Judith Hongpi Aradaras,
black eye mo na lang ng sirip na yan kay BP Sara. Talaga kung siya pa mayor dyan, lalo kung wala na naman relocation mga residente. So, Judith Nong P. Aradana, Sule, no? Watching you here in Baguio City. Boss Toto, salamat po, Judith. At Crank Brothers Vlog. Kailangan nyo talaga dyan kamay na bakal tulad dito sa East Singapore. Si Lee Kuan Yew, inuna droga. Law and order of the komunista. Susunod na lang yan at economy. So MJ Colonel, pala, yung lugar na yan doon, nagtayo ng stage sila Sara, ay doon pa pinagralihan nila Sara at Isko nung eleksyon, nung binibiras nila yung Quadcom na no wonder biglang giniba. May kinalaman. May kinalaman sa politika? Hindi naman siguro kasi yung natalo na si Yul Sirbo, siya pang makiusap sa sheriff na huwag ipatupad So Mark Lester Pinar Pulutan, Inday 2028, Black, kalbo, ako pa yun. Huwag naman niyo ko tawagin kalbo na nga ako, tawagin niyo pa ako kalbo. Kwak Marcos Jr., mataas na rating ni Digong kaysa kay BBM sa latest Pulse Asia Survey. Ganun ba? So Adonis, Big Cat, di ba, ikaw mismo ang nagpasasabing, bulok ang hostisya sa Pinas, pero gusto mo na dito litisin. Iba naman po yung paglilitis po. Iba po yun. Kailangan naman natin litisin talaga si Digong dito. At mas maganda kung dito kasi andito mga testigo. Sa totoo lang. So White Ouroboros, may iniwan daw na 1.28 billion si Isko kay Hani na pambili ng expropriation of land sa may haligi. May iniwan ba? Bakit hindi ginamit? Mag-uuma, puli na sa South Coast, Sir Toto, kung magdalagan ka, Congressman dire. Sige, sa sunod, madalagan ako Congressman sa South Cotabato. Noel Francia, Attorney, Bong Revilla will file a case on vloggers. Naku, sana hindi naman niya ako pailan ng kaso para hindi kami magkabanggaan sa korte. So, mag-uma, Y Pulos nagdalaog dire. Y Pulos ba nagdaog na sa Coronadal? Ricky Paguyo, sa Coronadal sa kasi 2nd District, no? Ricky Paguyo, good evening, Idol, watching from Quezon City. Salamat po. Noel Francia, Aquino, Robredo, Tandem versus Kurakot, Sara sa 2028. Sige, tingnan nyo ko. May mini vlog. Marami ang nagmamahal sa kanya dahil mahal niya ang mga Pilipino. Hindi si Junod ng sheriff ang sinabi ni Sara, kaya binuntal ni Sara. Dapat lang yan pag di sumunod. Siyempre nakiusap lang daw si Sara na 2 oras lang, mag-usapin ko yung mga tao, hindi sinunod, hindi mo na pinagbigyan. Yun po ang katwiran ni Ginoong Rodi Duterte para sa kanyang anak. Sabi niya, anyway, ako naman magmi-mayor kung matanggal sa mayor. Sabi niya, anyway, kung talagang sadya siya para sa tao, kahit tanggalin mo mayor, pag sunod na eleksyon, takbo siya ulit, mananalo siya ulit. Ganun sinasabi ni Duterte noon, 13 years ago. Chris Perez, maya pabingi sa mga kabalin ko. Naimbag Rabim sa mga kabsat ko. Santos Silabi sa mga Pangasinense. Maniho sa desierto sa Bosing, shout out from Kingdom of Saudi Arabia. White Ouroboros, sabi nila Hani at Yul, wala daw budget pambili ng lupa, nawala yung iniwan ni Isko na 1.2 billion. Ganun ba? So, anyway, pagbigyan nyo na Isko, hayaan na, gagawin na lang ni Hani. So, at kakantahan kita, Mayor Hani, ng Honey, what else can I do? Even though you ain't got money, I'm so in love with you, honey. Ganon kakanta ko sa iyo. Mayor Honey, sakasakaling, bukas na bukas, magpasapo kayo ng ordinansa na
kukunin ninyo, gagamitin ninyo ang kapangyarihan ng expropriation law na kukunin ninyo ang lupa. Magandang gabi po sa lahat. Grace Nisi, attorney, tama ba na nilinis ni Isko ang Manila, pati mga nagtitinda nilinis na din? Oy, ang alam ko kay Isko, lalagyan diyan ng mga pwesto, hindi kaya tanggalin lang sila sa pwesto na yon at ililipat lang sila. Yun ang alam ko po. Idol, minsan magkaibang opinion natin pero idol pa rin kita, nasa tama ka lang talaga. Salamat po, Zian Miranda. Hanggang dyan lang po tayo at magandang gabi po sa lahat. At sana'y marinig ako ni Hani Lacuna, tsaka ni Isko Moreno, tsaka ni Chit Atienza, at tsaka ni Yul Servo. At lahat ng konsihal, please naman, magtulungan lang kayo. Kahit na nagkatalunan kayo, please naman, mag-sponsor kayo bukas. At hingiin nyo rin sa susunod na mayor at mga vice mayor na ipatuloy na ipapatupad yung inyong ginawa. At para may credit naman sa inyo. Okay? Magandang gabi po. Noel Francia, attorney today, at Tatay Magalong 2028. Ayun, maganda si Magalong maging presidente. Saka hindi pa pala pwede maging presidente si Biko. So, sige. Thank you.